Mananawagan po ba kayo, Manong? Opo. Diretso na po. Tinatawagan ko po si Ima, si Beth at saka si Esther. Ganon din ang aking anak na sina Jessica at Andong at si Franco. Awa naman ng Diyos, kahit na bumagsak yung bahay namin, yung bahay ko, eto't buhay pa rin ako. Kahit papano, nakakaraos naman sa awa tulong ng mga kapatid at mga taong may mabuting kalooban, nabibigyan kami ng pagkain. Yun lang po, huwag kayo mag-alala masyado sa akin at ako'y awa ng Diyos, buhay pa. Kumikilos pa, still kicking, sabi nga. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa GMA, kay Ate Susan at sa kanyang mga kasama. Yun lang po, maraming salamat po. Okay, salamat po, Manong. Sir, kayo po, may panawagan din po kayo sa mga mahalin niyo sa buhay. Okay. Nanawagan po ako sa aking kapatid doon sa Hingog City. Baka nag-aalala sa akin, buhay ako rito. Ligtas ng ang pamilya ko. At saka yung sister ko si Ilona, yung kapatid ko, nalilito na ako pagsalita rito. Ikamag-anak ko sa Hingog City, Orlando. Si Naida Bukton, mga Bukton family, buhay ako rito. Maraming salamat po. Salamat po, Manong. At si Ma'am, ano po ang gusto? Meron kayo bang mensahe na gustong iparating sa gobyerno man po o sa inyong mga kamag-anak? Salamat, Ma'am Susan. Ang sa akin lang naman is, this is our 4th day here at the airport. We are taking the opportunity kung makakasakay kami ng C-130 dahil gusto namin maligtas yung sarili namin, yung aking mga anak at yung aking mga pamangkin na pinapapag-aral. Dahil kung naligtas nga kami sa Baguio, baka sa nervyos mamatay na naman na kami. Dahil ako hindi na ako makatulog. Pagdating ng alas 11 ng gabi, lumalagapak na yung aming mga kung ano-anong bagay dahil may mga magnanakaw na nakakapasok daw ha. Dahil ko man nakita yon. Kaya alerto rin kami. Ito naman ngayon na aming sitwasyon, naglakad kami from Sagkahan coming to the airport I think it's almost 4 kilometers. Then dito naman naobserbahan ko nang dumating kami nung first day, nakalinya nga yung tao hanggang dyan doon sa may malapit sa pulis na office. Sumunod kami dahil hindi naman namin alam kung ano yung proseso. Kailangan daw maglista ng pangalan at sumunod sa linya. I'll have to, so ang ano niyo po, magkaroon ng sistema dito? Ang sa akin lang naman ang pangalawang araw ganun din. Pero may nanotice ako hanggang sa yesterday, yung pangatlo. This is our 4th day. Yung yesterday at ngayon, parehas ang nakita kong proseso. May pumapasok sa ibang gate. Kami naman sa kabilang gate. Nagtatakbuhan kami, ma'am, kung mayroong naglilinya na naman dahil doon na naman daw yung linya. So yun po ang gusto parating na mensahe ni ma'am na sana ho daw ay magkaroon ng sistema na hindi ho bagarang yung may nauna. So kung sino yung mga nakapila na sana at nauna, yun ho yung maging maisakay doon sa C-130 dahil lahat naman po ay naghihintay, lahat naman ay nagtsatsaga. So sana, ang sinasabi niya sana huwag magkaroon ng parang mayroong napaprioritize dahil may mga kamag-anak o may mga kakilala. So we hope na hindi naman po ganun ang nangyayari dahil sabi nga ng Philippine Air Force, as much as they can, isasakay ho nila ang lahat ng mga nais makaalis ng Tacloban City.